Kay mayong buntag kanatong tanan. Idalay ko ng Diyos no sa iyang nagrasya kanato nga makahiusa, makahanap ng pagsimba, magdayeg sa atong Diyos. O pasalamat kita nga mga kaigsoona nag-open of ministry no pagtudlo sa mga kabataan. Gahapon second session no sa mga kabataan dito sa Hagit-Hikan. Salamat sa Lagitan family no nga dunay burden nga magahimuan ng ministry o pagtabang sab ni Ma'am Grace pag-assist Kristo. O I understand gahapon murag sugod pud ang libahan no. So we hope and pray no nga makapadayon kini nga mga ministry kay mao ra mi mga igsoon ang magalahutay no sa walay katapusan ang pulong sa Ginoo ug ang kalag sa tao. So if you can harvest, we can harvest mga kalag no nga madala nato sa ilang sa Ginoo. That will be your reward for eternity no. So worth gayud ang pag ministry mga igsoon aron do na tay harvest ng mga kalag no ma-fulfill nato ang katuyuan sa Great Commission. Okay? So ang Ginoo magapanalangin no sa mga nagahimo niya ng mga ministry. So padayon po tayo mag-pray na ministry partners no labi na sa pagpasnak sa mga kabataan kay lisod lang po no ang mga magtudlo sila pa po yung mangitag para pasnaks no. So itong yan po nga ma-providean ang mga ministry ma-providean og mga snacks. So pasalamat kita sa ministry nagpadayon no sa Iyamigil, sa Sampaw, praise God niya na ug diri sa Antipolo. So mga kaigsunan, magkakatingin na kita sa mensahe sa pulong sa Diyos. 2 Peter chapter 3 verses 9 up to verse 13 ang atong tagad consideration sa atong pagtuon. Uluhan nato atong mensahe karon mga kaigsunan, living with expectation no sa ato pagkinabuhi mag-expect kita unsay may tabo sa unahan because gipropesiya na sa Ginoo unsay mahitabo. So kita nga mga Kristohano ang atong gihulat ang pagbalik no ang pagbalik ni Jesucristo aron sa pagkuha sa mga tumuluo sa mga Kristohano no sa mga anak sa Dios. So sa atong pagpadayon mag-aampo sa ta Ginoo sa magatunaw sa kami sa imong mga pulong nagaampo kami o Dios na imo kaming giyahan sa imong Espiritu Santo na siya ang maghahatag og kahayag sa among una-una Ginoo sa labutan aron ang imong mga pulong ang mga kamatuoran niini among masabtan madawat o among kinabuhi makahatag kini kalig-on pagkaamon sa among kalagong espiritu. Kami nagapanugyan kung kami Lord sa imong Espiritu Santo in Jesus name. Amen. So ang pagkinabuhi no nga mag-expect kita sa pagbalik sa Ginoo. So sa atong pagtuon karon mga igsoon, ma-mention nato dinhi sa ato nga study the apocalypse no. Unsa man ang apocalypse? Meaning that katapusan sa kalibutan o ipropesiya sa Ginoo sa may tabo sa kalibutan, the end of the world no, the cosmos, the universe that we know kini mga igsoon dunay katapusan. O mga tunan sa nato karon no unsay mga aplikasyon ini sa atong kinabuhi kaya ang propesiya mga igsoon dili lang ni for our learning but also for encouragement sa atong pagkinabuhi no sa matag adlaw ingon nga mga follower sa Ginoo. So sa verse 9 ang mga basa ingon dinhi the Lord is not slow no or sa ubang translation is not slack. The Lord is not slow in keeping his promise as some understand slowness. Rather no he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to
repentance. So nindot usab kayo ni siya nga verse, no? Makita nato dinhi ang Dios ba nato mapasensyahon, no? Ang patience sa Ginoo or ang iyang long suffering. So una yung diha, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness, no? So kining word nga slow, mga igsoon, ang kahulugan niini, no? To be tardy, no? Usahay malate ang mga estudyante, tardy or delay or be slow, no? Hinay yun. Kini nag-imply a delay beyond an expected or proper time. So, kini siya nga statement mga igsoon nga moingon ang tao ang Ginoo no naglangay-langay o hinay kaus-apa regarding sa iyang pag-abot, no? Pero isulti sa Bible nga God is not slow. So kini human perception na dahil mga igsoon kanang moingon ng Ginoo nagalangay-langay, no? Kaya Ginoo na siya iyang timetable. So the slowness, ang kining pagkahinay, is only from a human perspective, no? Not God's. So judgment ra sa tao nga moingon ng tao nga si Lord hinay, no? Kaya usahay bisan kita, no? Usahay mga Kristohanon mapulan na kay gi-pray sa Ginoo, Lord, mauni mo na hatagi ko. Unya usahay wala paghihatag sa Ginoo. No, maging kamo mag Ginoo slow, no? Pero dili na ang Lord mga igsoon slow. Human perspective ra na ato ra na nga pagtan-aw, no? It is a delay not due to inability or indifference, no na, but a purposeful act, mga igsoon. So doon na yung mga katuyuan, kining makasir, gingon diri nga slowness of God, mga igsoon. Not because nga wala siyang abilidad, no? Or wala, he don't care anymore, mo na nga slow siya. Or kahan nakalimot ba? Dili mo na si Lord, mga igsoon. But for a very purpose, no? Sa iyang mga plano, mga igsoon. Understand do sa kinabuhi, ang Ginoo na siya iya nga time, perfect time. Muna kita mag-pray ra ta, ug ingon sa Bible, pray for patience, no? Samtang nag-pray ka, wait patiently sa imong ginaampuan, no? Dili man pwede nga atong lubagon, no? Pursahon si Lord. Dili mo na mga igsoon. But we wait patiently kung nag-pray ka, no? Kaya ang Ginoo mutubag siya sa iyang kaugalingong panahon, mga igsoon. Muna nga doon tayo pangutanan ini, if God is not slow, why has the return of Christ taken so long? Nearly 2,000 years, di ba? Kaya kini nga propesiya, mga igsoon nga mobalik ang Ginoo, first century pa ni. So karon na nata sa 21st century. So 2,000 years, no? Ang miagi na. Pero wala pa gyapon pila na ka henerasyon ang mga miagi. Pero wala pa daw na tuman kining propesiya ang pagbalik ni Jesus Christ. Now, na mga consideration nga answer niini, no? Kay sa verse 9, patruhan na basa lang pausap, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Rather, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. No? So, from the very verse ng Exodus, masabtan na to, nga nang wala pa ming balik si Jesus Christ. Okay? So again, kining gitawag God's time and man's time or human time, mga igsoon. Ang difference, no? Our perception of slow is bound by human lifespan and historical timelines. Mo na kita, no? God operates on an eternal time scale, mga igsoon. So lahing good, no? So where is a day? Di ba yung sa verse 8? A day is like 1,000 years, and 1,000 years
are like a day, mga igsoon. Di mo na na-mention nato sa miyaging mensahe. So what seems long to us sa Diyos is not necessarily long, mga igsoon. Kaya 1,000 years na, nga sa Ginoo di ay 1 day pa rin na. No? Kita, asa naman ta sa 1,000 years. Okay? So, wag na, no? Ingon niya na ka-changing, ka-limited, ka-finite ang tao, mga igsoon. So, din sa passage, makita nato ang itawag God's patience, no? The primary reason for the delay is God's character. Naandun siya ay patience or long suffering. He is long suffering. His patience is a benevolent attribute, not an indicator of inability or indifference. No? Sa iyang patience, mga igsoon, makita niyo ning kanindot sa kinaiya sa Ginoo. Kining long suffering or patience. That's why mga igsoon, nindot na kinaiya ka ng patience. No? Kay mo na si Lord, mo na nga iyang po nato i-reflect sa atong kinabuhi ba, maunta na ako taniyana, no? Kanang patience or long suffering. Kay nakamatikod kita sa atong kaugalingon, mga impatient, no? Dali ra mo igual ang atong emotion, ang atong mo-flare up ang atong temper, dali ra, no? Pero si Lord, mga igsoon, na siya niya ng long suffering, no? Kaya nga naman, tumugi ang Diyos na siya desire that man will repent. No? God's patience is purposeful. No? Doon ay katuyuan. God desires that everyone come to repentance. Managin mong sa verse ng igsoon. Every day that passes is another opportunity for individuals to hear the gospel and respond in faith. Kininingingon sa Bible, mga igsoon, kung gusto sa Ginoo di ay mag-repent ang tao, no? Kay diha sa repentance, aron ang tao, no? Makaila o mudawat kang Jesus Christ nga ilang Savior aron maluwas sila. No? Atong nang ipasabot karon kining word nga repentance, no? Pero mao ni mga igsoon, God's desire is not to catch people off guard in judgment, but to give ample opportunity for repentance. Tinatagan din sa Ginoo mga igsoon og lawig, no? Taas na kagayonan ang tao aron nga magrepent siya. Okay? Now, kanang word nga perish, no? Na diha, it refers to eternal destruction. Dili si Lord gusto nga ang tao, may adto siya, may tumpawak siya sa eternal destruction or a separation from God. God's ultimate desire is for the salvation of all people. Mga igsoon. Ingon na si Lord, no? Yes, He is a just, righteous God na nagasilog sa sala. But on the other hand, sa iya po kinaiya, God is love, no? God want to extend His salvation sa mga tao, mga igsoon, nga nagkinahanglan og kaluwasan. The very reason gipadala si Jesus Christ, no? Sa kalibutan. Aron nga ang tao makadawat nga ng kaluwasan pinaagi kang Hesus Kristo. So God is patient. No, ang word na patient meaning long suffering, patient, forbearing. It literally means a long tempered, no? Or long fuse, mga igsoon. So grabe ang pailog, no, ni sa Ginoo sa iyang kinaiya ba? So it describes someone who has the power to take revenge, but refrains from doing so, enduring difficulties and offenses for a long time, mga igsoon. Bisan to ng creation, no? For example, ang humanity, nag-rebuild sa Diyos. Pero ang Ginoo, mga igsoon, sa iyang gipugnan ang iyang paghukom diha-diha dayon. Nga sa diin, sa usa lang ka snap sa finger, mga igsoon, mahimo lang sa Ginoo. No? Sa
silot, no, sa mga makasasala ng mga katauhan. Pero mga igsoon, si Lord, He is patient, mga igsoon. God's patience is active and purposeful. No, unang ibalik-balik na to. He is extending grace, holding back judgment to allow more people time to repent. So katuyuan na yun yan ang mga igsoon ng abot of 2,000 years and more. Kaya aron nga ang tao hatalit kay gayunan nga sila mag-repent, mga igsoon, no? Mag-renulsol. Now, ato na ning ipasabot kining word nga repent or repentance. And you know, mga igsoon, usahay masayop kita nini pag-explain. Okay? Di sana mga Kristohanon ka na mag-share dito ka gospel. Usahay mo ingon mo ta sa atong gisiran, believe Jesus Christ and repent of your sin. But yun ang mga igsoon ato ning sabto noon sa ning repentance. Gikan kini sa polo nga metanoian, no? Ginadiha ang sa iya nga Greek nga equivalent. Compound word kini meta o noian. Ang meta, di ba, ang Facebook mo nangalan niya karon meta. Ang meaning is change. Change. Ang noia, mga igsoon, ang usa ka word, no, metanoia man. Ang usa ka word nga noia, ang meaning niya na is idea or mind. Okay? So, mo ni siya, a change of mind, mga igsoon. So, karon, moitag a change of mind. Ang gusto sa Ginoo dahil sa tao, that man will change his mind. So, ang question mo ni, unsa may i-change sa mind sa tao? Aron siya maluwas. Okay? Ang i-change of mind sa tao, kaya ang present understanding man gud sa tao sa kaluwasan ni nani. Bisan pag-interview ka sa mga tao, no? Ang understanding sa mga unbeliever regarding salvation by your good works. Ikaw rin makalawas sa imong kagalingon kung magbinutan ka. Magbuhat kang maayo. Ikaduha, may ko ng tao by being religious. Ang religion, mga igsoon, man's way of reaching God. So pinaagi sa imong pagka-religyoso, mo na maluwas ka. Mo na understanding sa kalibutan, mga igsoon, sa salvation. O mo na ipasabot sa Bible nga, you have to change your mind. Kaya nga naman, from this understanding, dapat mag-transfer ka na. Kung sa maday ang understanding nga makaluwas. Nga, gikan sa pagsalig sa tao sa iyang kaugalingon, ingon sa Ginoo dili na. Ang sakto, magsalig ang tao kang Jesus Christ. Mao ni ang change of mind nga gisgutan ng igsoon. Aron ang tao maluwas. Kung aron ang tao ma-born again, aron ang tao makaangkon sa kapasayloan sa ilang sala, mahimong anak sa Dios, no? Kinahanglan ang tao ma-change iyang mind sa man. Iyang tuuhan na si Jesucristo maoy iyang manluluwas. Mao na ang repentance mo ito. In other words, inunani, faith in Jesus o kining word nga repentance, they are synonymous. Amen. So mo na, nga kung mag-share ta sa gospel, ang katuyuan sa atong langit ng amahan, no, nga mag-evangelize ta, that the people will change their mind regarding the teaching of salvation. From human idea nga siya ang tao makaluwas sa iyang kaugalingon, mao gyud ni pangunahon sa tao by being righteous or good works sa iyang binuhatan. Dirita sa katuyuan sa Dios nga ang tao musalig sa iyang ipadala nga bugtong anak nga si Jesucristo aron ang tao maluwas. Mao ni ang repentance mga igsoon ang atong iwali. The gospel of Jesus Christ. No? So ato nang i-clarify kay usay mo, di ba nag-share kita kamong mga nasa ministry sa mga kabataan magtudlo kamo nga unsay gospel. Usahay ma-mix, unsay pasabot na ko nga ma-mix. Moingon ta magtuo ka kang Jesus Christ o
repent ka sa imong mga sala. No? Bugin mo baytag magrepent ta sa atong mga sala mga igsoon. Broad ba yan kayo application sa sala? Ang tao kung magrepent siya sa iyang sala, hindi ko man yung pangamuyo, no? Mubalik ka ba yan ihapon na siyang sala? Buhat sa pagpakasala. Pero ang hisgutan mga igsoon, the change of mind is ang tao mahimong believer ni Jesus Christ. Mo na nga kini bitawng mag-share ta sa gospel, pure message of the gospel is Jesus Christ only. Siya rin ang imong introduce nga Savior sa tao. Kung ka na tao, mindawat na kang Jesus Christ, imo na siyang tuluan sa gitawag sanctification or spiritual growth. Mo na nga tuluan na siya nimo how to overcome sin. How to be victorious sin sa imong kinabuhi. No? Diyan na nimo tuluan, mo na siya mituo kang Jesus Christ. Ngayon. So from the change of mind, no, sa pagtuo kang Jesus Christ, ingon nga iya Savior. Okay? By the way, sa book of John, this is the only book mga igsoon sa Bible, the book of John. The intention of book of John, gisulat ni siya para sa mga unbeliever. Nga katuyuan, ang thesis ni John mga igsoon, gisulat niya ang book of John, aron nga ang mga unbeliever kung mubasa sila, they will know and understand nga ang tao kinahanglan gyud ay mutuo kang Jesus Christ as Savior. These are written that you will believe that Jesus is the Christ, and in doing so you will be saved. Kining word bitaw nga faith and believe or trust ni Jesus, gisulti ni sa book of John mga igsoon more than 90 times. Kay mo na katuyuan sa book of John, kaning mga bago nga Kristohanon kamo, no, or mag-share ta, mangutan ang tao kung sa may una na kong basahon sa Bible, kay daghan mo ning books din eh. Ang imo gini mo i-introduce na basahon is the book of John. Kaya ang book of John mga igsoon, ang emphasis is ang tao kinahanglan mutuo kang Jesus Christ aron siya maluwas. No? So padayon kita. So kini, this is the desired outcome of God's patience, repentance, or ang tao mutuo kang Jesus. God waits so that people can experience this change of mind leading to their salvation. Mao na mga igsoon, gusto sa Ginoo nga maluwas ang tao. Let's say for example, naluwas ka sa 2020. Pero paano karon kung di-fulfill na sa Ginoo yung promise nga 2019? Uy, unsaon man naron nga inabot na ang Diyos ang Ginoo, no? So mo na mga igsoon, ay Lord, salamat kayo pakihimbalik sa 2019. Kay 2020 pa ba ako nakaila, nakadawat kanimo Ginoo. Kung saan na lang ito, kung imbabot ka niya, unbeliever ka ko, di ba? So makita natin din yung mga igsoon nga, si Lord na ay mission work, nga maluwas ang mga tao. Di ba? Kung sila sa Roma 2:4, or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance, patience, mo ni si Lord, ha? Not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance. No? Unang gingon diha. So si Lord, nagpakita siya nini nga mga kinaiya for the very purpose aron ang tao mag-metanoia. Ang tao mag-change of their mind, mga igsoon. No? Sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, God who wants all people to be saved, no, naging niya, and to come to a knowledge of the truth. Gusto sa Diyos mga igsoon because God is love. O gusto niya ng mga katauhan sila maluwas. No? Pero kabalo man ta mga igsoon. Yes, this is the desire of our God. Pero kabalo kita nga dili tanang tao
mutuo sa mensahe sa kaluwasan. So karon, kinsa man ang sayop o sala, dili na sila sa Dios. Kay ilang gi-reject ang offer of salvation. Kini kaluwasan sa Bible mga igsoon, Jesus Christ our Savior, mao ni nga atong mensahe no, atong mission sa church. Nga mo ma-deliver ang message mga igsoon nga si Jesus makaluwas. No complicated message, very simple. Pure kini nga gospel mga igsoon. Kung ang tao mutuo kang Jesus Christ, maluwas sila. Kung sila nimo ang tao, kung mutuo siya, maluwas. But we know not all people will receive. Di ba? Para sa uban kini foolishness. Pero dili mabasol sa Dios, ha? Dili mabasol ang Dios kay nga naman naghatag siya o libre nga kaluwasan. Pero ang tao mo ay nagtumili mga igsoon. No? That's why kung mag-share ta sa gospel, gentle, clear, simple, nga masabtan sa atong gisultihan, aron maging sayon kanila ang pagdawat no, sa gospel. Make it simple, mga igsoon. Ang mensahe sa kaluwasan, clear kayo ning gisulti sa Bible. Verse 10. But the day of the Lord will come like a thief. Muna ni Ron, no? Pag-abot na niya si Ginoo. The heavens will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare. No? So ato ning i-unpack, ato ning pasabot ng igsoon. Ingon diha, the day of the Lord will come like a thief. Sama daw sa kawatan, no? Ini abot sa Ginoo niyang pag-abot. So kini, this affirms the absolute certainty and unexpected nature of Christ's return and the final judgment. Just as a thief's arrival is unannounced and surprising, so too will be the day of the Lord. This emphasizes the need for constant readiness and vigilance. Kaya kung nato po kayo duman mga igsoon sa atong previous na mensahe, katong mga judgment sa Ginoo, no? Judgment sa time ni Noah, the universal flood, judgment of Sodom and Gomorrah. Di ba kalit sabto mga igsoon na pag-abot, no? Yes, naapay span of time, pero ang tao mga igsoon nagbagahit man, wala gyud nagbitanoya or nagrepent, no? So yun sa Bible, inikabot sa Ginoo, the heavens will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire. So Peter uses powerful, no? Apocalyptic, may apocalyptic mga igsoon, end of the world imagery to describe the cataclysmic end of the present cosmos, kining universe. Ingon diha the heavens, no? Sa kuno, this refers to the sky and atmospheric realm. Makita ato sky, no? The atmosphere. O kanang ingon din mga igsoon sa verse na the elements. This refers to the basic components or fundamental principles of the physical universe. So ingon din the repeated emphasis on fire, kay kalayo ang gamiton, di ba? This signifies a purifying, consuming judgment, a complete dissolution and transformation. So mo may tabo ng igsoon no, sa propesya. Kining the known world as we know niya kalibutan. Mo nagingon sa Bible nga kini no, sunugon. Ug ingon diha the roar, no? Terrible noise. Ini kasunog ba mga igsoon? Maka-witness mo tanya ng kining masunog ito. Maglagitik, no? Grabe ang sound, kakulbat. Okay? Ang mga object kung kauno na sa kalayo, mo na mga igsoon. So kining roar, ang meaning a rustling, crackling sound. A loud noise. Mo na may tabo, igsunog sa kalibutan. This suggests the sound of something tearing or being consumed by fire. Mga igsoon. So this is described sa Bible, no? Ug ang word diha nga destroyed.
Okay? To loosen, dissolve, meaning break up, destroy, or abolish, mga igsoon, kini daw nga kalibutan gani. This implies a breaking apart or coming to an end, mga igsoon. Sunugod, no? Mo na giingon diha nini nga passage. Yung sa kuno, and the earth and the works that are in it will be burned up, mga igsoon. Gining earth, as we know, as we see, mga igsoon, di ba? Mo na giingon sa Bible, this will be the earth and the works in it. No? So ang mga hinimo sa tao nga mga structures, whatever, ingon sa Bible, mga igsoon, it will be burned up. Yung word na burn up, no? This aligns with the fiery destruction described earlier, indicating a complete consumption of the earth and human achievements within it. Mabangha ka sa social media bitaw kining mga projects, no, nga nahimo sa tao, labi na sa engineering, sa mga structures nga ginapahimo. The mega project, multi-billion, no, mga project. Pero kung ato din tanawon di masulod ni sila mga igsoon sa propesiya gihapon that everything, the achievements of man, this is included, mga igsoon, sa pagsunog niya sa niining nga kalibutan. No? So sa verse 11, panayon kita. Medyo subo ang verse 10, no? Ay, kasayang, naghang kasayang, di ba? Kaya siyempre, the achievements of man, asa ka mangitan na yan, manrabaho ta, mag-effort ta, we sacrifice, aron mga establish sa atong mga buok nga pagkabuhaton, di ba? But at the end of the day, hingon ng Bible, everything, no, will be burned up, mga igsoon. Verse 11, since everything will be destroyed in this way, para sa mga Christian, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. Mao ni ato pagilin mo sa inyong kinabuhi ingon sa Bible. Make your life hagios, mao ning holy, mga igsoon, sanctified. Ating man na ang imong kinabuhi, no? Sa imong pagkakristohanon, no? Usahay mga igsoon ang may tabo ba sa mga believers, usahay we are so attached sa kalibutan that we forget to cultivate our sanctification. May sanctification that we will grow in the Lord, mga igsoon. No? Living a holy life and godly life. Ano ngayon din nga passage. So kanang din since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? No, mo nang sa verse. Mga igsoon, this is a profound rhetorical question that serves as a direct application of the preceding truth. If the physical world is temporary and destined for fiery dissolution, then clinging to its fleeting pleasures or pursuing worldly ambitions is ultimately futile. Mga igsoon, sa Bible. The impending judgment should radically reorient one's priorities. So sa ato pa, mga igsoon, kini di ay kinahanglan atong tagad consideration sa atong kinabuhi, sa pagkinabuhi sa matang adlaw. Because what lies ahead, the future, may propesiya sa Bible. Everything that you accomplish, mga nahimo nato nga mga project, material things in this world, they are passing by, mga igsoon. Agi lang ni siya, no? So that's why, ingon din you ought to live holy and godly lives. Kining word nga holy, no, ato nang ginatun-an. Hagios, no, sa original. This speaks of moral purity. Separation from sin, dedication to God. Mabita na mga igsoon, humanta nagdawat sa Ginoo.
We receive Jesus Christ as Savior, we are saved, justified. Karon, gusto sa Ginoo nga atong i-practice ang atong pagkabalaan. Karon ba sa atong pagkinabuhi, samtang nagbulatas pagbalik sa Ginoo. Gusto sa Ginoo, we will practice in our lives, holy lives, mga igsoon. Pagkinabuhi nga, balaan. Okay? Separate from sin and dedicated to God. Ang imong kinabuhi, kinahanglan mo nang ipahain, ipagamit sa Ginoo. Nganong ipagamit man nato sa Ginoo atong kinabuhi? Because the only thing that have eternal value or consequence is kung ang atong kinabuhi atong gamiton para sa buluhaton sa Dios, mga igsoon. That's why ato kayo gina-encourage sa mga Kristiyano, no? Get involved into the ministry. Mag-ministry. Kaya ano man, mga igsoon, so that we can invest sa eternity. Kaya ang atong mga resources, kinahanglan atong ibahid-bahid. No, bahid-bahid nun. Ang tagaag na kong value, mga igsoon, ang kanang naay eternal dividend. No? Kaya nga naman, naana siya, kining atong paghimo sa buluhaton sa Ginoo, mga ministry. Yes, sacrificing. Usahay, dili ka ma-recognize, no one will see you. Sometimes tiring, stressful. But you know, mga igsoon, remember, kung nakapangisda ka o kala, nagdawat na sa Ginoo, you know what? Only eternity can tell kung unsang dako nga mahimo niya sa impact sa kinabuhi sa katao. That's why we encourage everyone, no? Mao ni pag-aplikar niini nga propesiya nga, there will be end of the world. The apocalypse, mga igsoon. So how are we going to behave ourselves? So ingon sa Bible, live a holy life. Kung ikaduha, live a godly life. Mao nang ingon po sa verse. This refers to our reverence towards God by living piety or religious and actions that reflect devotion to Him. So related rin holiness o godliness, mga igsoon. In other words, mga igsoon, ang ato mang kinabuhi, no? Tanaw na ito itong kaugalingon. Am I living? Nagyan kinabuhi ba ko nga Diyos nun? No? Are you living a godly life? Or makaingon ta, mga igsoon ba nga priority yun ako ang pagpangalagad sa Diyos? No? Ayaw na mga igsoon, inaot nga ma-overcome nato nga moingon ka nga, musimba ko, basta buwan to musimbahan, basta kaya di lang kumisi. Ayaw nga si connection lang niya sa Ginoo. Make the Word of God a priority. Make your faithfulness your priority in serving the Lord. Kaya nga naman, muna na yung mag-count mga igsoon. Di ba? Sa Bema Judgment, the rewarding time, basihan ta mga igsoon sa rewarding how we live our lives. Paano kita nagkinabuhi sa itong kinabuhi? Human ka giluwa sa Ginoo. Kumusta ang atong participation sa church? Sa mga ministry sa church? Kumusta? Kaya nga nung mauning basihan mga igsoon. So, matod pa sa commentary, the transience of the present world should motivate believers to invest in what is eternal. Character, righteousness, and a relationship with God. Living this way is the only logical response to the impending end, mga igsoon. No? Nung ginanato. Sa verse 12, so mga Kristohanon, as you look forward to the day of God and speed its coming, that day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. Kita daw, no? Muna yung diha, as you look forward to the day of God and speed its coming. Di ba? Ang iskutan ng mga mga igsoon, God is slow to fulfill His promise ang iyang pagbalik. Pero kita daw, yun din as you look forward of the day of God and speed its coming. O yung sa mali, makapadali daw ta sa pag-abot sa Ginoo, mga igsoon. Ang word niya speed is coming mo ni to hasten,
to urge on, to be eager for, to make haste. So it can imply active participation in bringing something about. In other words, kung buot na itong mga igsoon nga mubalik ng Ginoo, naadaw tayo kinanglan active participation. Okay? So, muna nga, mamutana sa ta. Ang pamutana mo na ni, how can humans speed the coming of the day of God? Does this imply that God's sovereign timing is dependent on human action? Kaya gingon sa verse, mga igsoon, we can speed up the coming of our God. No? Now, ingon na niyang pasibulong ng mga tubag. Kini nag-encourage ka na to living in readiness, no? Sa dimension sa previous verse, di ba? By living holy and godly lives. Kaysa ato ng pagkinabuhi ngayong unaan mga igsoon, you are making, hastening, no? Speedy coming of our God, mga igsoon. Kung wa daw ta nagtinarong, in other words, kung wa ta daw nagtinarong sa atong pagka-Kristohanon, kung nagpabagdoy-bagdoy rata, we contribute nga mayon si Lord. Sige, di lang sa kumubalik, kay ikaw gani, di pa mong kagani. Nag-expect na mubalik na ko. Kaya nagpasagad sa kinabuhi nga Kristohanon. So believers live in such a way that they are always prepared for Christ's return, mga igsoon. Magkinabuhi na kita. Gusto mo ka na ito mabalik na dali si Lord. Make our lives live a holy and godly life. Our holy and godly lives act as a witness to the world, bringing more people to repentance, which in turn aligns with God's patient plan before the end. Katuyuan ng Edson nga nung magkinabuhi tayo mabalaan o Diyos nun? Kay pinagi niya ng kinabuhi mga igsoon, naatay madala diha sa Ginoo. No? Naatay madala ang mga tao. Magkinabuhi na ko. Kay aron na ay mga tao nga mapanalanginan, makaila sila sa Diyos. Di ba sa Bible, kamo ang asin, kamo ang kahayag sa kalibutan. Kasi magsultihan na ang mga katauhan sa Diyos. Kita makahatag kag kahayag ngadto sa mga tao. No? Sa atong pagkinabuhi. So, righteous living is a condition of readiness that allows God's purposes to unfold, mga igsoon. Remember, ang katuyuan sa Ginoo nga mabalik siya. No? Pero niya, how to speed up the coming of God? We have to have active participation in God's program. Kining plano sa Ginoo. Kung sa kining program sa Ginoo karon, kining evangelism, mga igsoon. The delay, no? Di ba yung sa verse 9 is for repentance. So if the gospel is preached more widely and more people come to repentance, mga igsoon. Mao nang mission nato sa church, no? Nga everyone unsa will evangelize. We can speed up the coming of the Lord, mga igsoon. Makakontribute ta gamay. Mubalik na ko. Kaya ang Ecclesia sa fundamental kaya Ecclesia Yeshua, the Ecclesia, no? Naghimo sa pag-evangelize every one of them. No? Muna yung dito pamatian ba? No? Nga kita, we are known for sharing the gospel. And remember mga igsoon, mawala gani nga itong rule, no, ng kalibutan. We evangelize. Aron nga, ingon sa Bible, you can hasten or makapaspas ka sa pag-abot sa Diyos. That day will bring about, ingon padayon sa verse, the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. No? So, gibalik na rin mga igsoon. Peter reiterates the destruction power of the coming day using vivid imagery of intense heat and melting. Gi-emphasize, no? Maura gihapon isulti sa verse 9 o verse 11 nga mao lagi sunugod lagi yung kalibutan. Ayaw naglatis ana, no? Kaya gi-reiterate na to emphasize mga igsoon. The repetition serves to emphasize the certainty and the severity of this event. No?
So, murag yung ana ba, nag-OFW sa katao, spending 5 years, 10 years dito para sa gipadalhan niya. Pag abot niya pag-uli, wa siya na iya kay ang iyang investment na nasunog ra dihay. No? Yun ang mga igsoon ng murag subok, di lang murag subok ka pamalandungon. Pero mo na yung mahitabo ng igsoon no, sa kinabuhi. Kung ang atong time, ang atong strength, ang atong resources, kung wala nato gigamit alang sa intention na gusto sa Ginoo nga mahitabo, mga igsoon. No? Last verse, no? Direta sa last verse. But in keeping with His promise, we are looking forward. Mura ni may pestuhanon, we are looking forward. So nga itong look forward dapat, ingon ani, a new heaven, a new earth, mga igsoon, where righteousness dwells. Do not be so attached in this present world, but we are to look forward sa the new. Dito ta sa bag-o. Ang atong Diyos doon na siya yung mga plano nga bag-o alang kanato, mga igsoon. So, unang word diha, but in keeping with His promise, di ba? So, this is the glorious counterpoint to the preceding destruction. Kay subo man ang verse 9, verse 10, 11. Subo, kay doon na yung destruction. So, despite the very end of the old, kining kalibutan karon, no? God has assured certain promise for the future. Ingon sa verse, we are looking forward to a new heaven and a new earth, mga igsoon. This is the ultimate hope for believers. It signifies a complete renewal and recreation, not just a repair of the old, mga igsoon. Dili lang nga, bubalik ang Ginoo niya, i-reparon rin niya, no? Doon na yung mga igsoon, pagpag-o. No? Pag-o, kaya mo na ginong sa verse, new. The new heaven and new earth, this implies a perfect, purified, dwelling place, free from the effects of sin and corruption that plague the current world. It is a realm of perfect justice and harmony. Mauning lugar na gusto nato tuyan, mga igsoon. Na wala na yung corruption, wala na yung presensya sa sala, no? But rather justice and harmony of righteousness, mga igsoon, mo'y magpatigbabaw. So kining word nga new, this is new in quality, fresh, superior, unprecedented, of a different kind. Wala pa'y nahimo ngayon niya na kasama niya na new. Future ni siya mga igsoon, no? So the new heavens and new earth are not merely a refreshed version of the old, but a qualitatively different and superior creation. It will be free from the sin and corruption that currently mar the world. Kung sa'yo nakapangilian doon sa kalibutan, kining atong kalibutan na gipuy-an, ang presensya sa sala, ang corruption ini ang kalibutan. O unsa ko na ang new heaven and new earth, in sa verse, where righteousness dwells. Mura yun diha, no? So this is the defining characteristic of the new creation. Unlike the current world where unrighteousness abound, the new heaven and new earth will be exclusive domain of righteousness. Ganito, no? Wala na, sa bagong langit o yuta, wala nang presensya sa sala, mga igsoon. But only righteousness na dito. This is a place where God's will is perfectly done and where holiness is the norm, making it the ideal home for those who have lived holy and godly lives. It is the fulfillment of God's plan, mga igsoon. Mao na ang plano ni Lord sa mga katawhan niya. Kung gusto sa Ginoo makatanaw ta diha, makafocus ta mga igsoon. As we end, bubasa lang ta ning duha ka verse about new heaven and new earth. Di propesiya kini sa Old Testament mga igsoon. Although daghang verses na pero nagpili ng kugduha, no?
Isaiah 65:17, morning propesya, pinaagi kang propeta Isaiah, morning isulti. Ingon sa Ginoo, see, I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. Pabuto niyang panahon mga Edson, ingon sa Bible. Nga kini ng earth as we know it ba karon, islan man ni sa Ginoo. Ininanaw niya daw kita sa new heaven, new earth. Ingon sa Ginoo, na di natuning niyo hinumdomon gatong daan. Kaya kitsa ba may angay maghinumdom anang daan? O guba na, wala na. No? Dili naman siya desirable, mga Edson. Kaya ngun ni Lord, I will create a new heaven and earth. Umulong forward kita, no? Gipakita sa Ginoo kadto kang John. Sa Ginoo kang John, mao niya tong last verse. Revelation 21 verse 1. Mao ni nakita nga panan-awon ni John mga Edson, ni Juan, no? Juan the beloved, di ba? So ingon dre. Then I saw, no, ingon ni Juan na ako'y nakita, no? Gipakita sa iya a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. No? Ang dagat daw ng langit o yuta, pass away na to. Ang ipakita sa Ginoo nako bag-o gyud. There is a new heaven and new earth. Mao ni mga igsoon ang future sa mga katawhan sa Dios. Nindot kayong plano sa Ginoo mga igsoon sa iyang mga katawhan. Papuyon taniya lugar na bag-o, unprecedented na place, no? Lugar mga igsoon nga very desirable. Nga mo niya kita, wow, katong akong kinabuhi sa kalibutan sa muna. Pirte kalisod. Sa pagpanudaan, pagpangilabuhi, pirte kalisod. Salamat sa Ginoo nga bayaan na din na ay bag-o nga giandam sa Ginoo mga igsoon. So again, as we close on saying mensahe, live a holy and godly life. Make time of eternity sa atong mga plano mga igsoon. Unsa ganing duha ka butang ang naay eternal significance? The Word of God and the soul of man. Give time to the Word of God and time for the soul of man mga igsoon. Pagpamalandong sa Word of God, i-apply, i-reach out nga sa mga kalag. Aron sila, no? Sa katuyuan na wala pang balik ang Ginoo, aron sila makaila o budawat ng Jesus Christ, ingon nga ila manluluwas. Let us pray. Lord God, salamat sa imong mensahe kanamo nga nagatudlo. Kung unsay mahitabo sa unahan, the future, this world will be passing away. Muagi lang. Salamat Lord nga imo kami nitudloan. Sunugod ug islan ug bag-o. But what is important, Lord, nga imong mensahe gipaabot kanamo, dili lang makahibalo kami sa future. Aron nga karon sa among pagkinabuhi, we can live properly. Nga magkinabuhi kami Ginoo, maghatag og emphasis. Nga magkinabuhi kami sa naay eternal value. Sa imong mga pulong, among pagatun-an, pamalandungan, o sa paghimo sa evangelism, kay kini makaluwas sa mga kalag sa mga tao. Lord, gapila mo pag-ampo ang katagusan niya karon dinhi, ang kung wala pa nakadawat ang Jesus Christ na Savior, higala, ayaw lang na. Base we do not know kung ikaw mo ay last na gihulat sa Ginoo nga modawat, niya mobalik na siya. Pero ayaw paglangan-langan. Higala, dawata si Jesus Christ, ina siya Ginoong Hesus, ako kang tuuhan nga akong personal nga manluluwas. Gikan karon ikaw na akong Savior, Lord Jesus. Higala, libre, regalo ang kaluwasan. Dawata kini. Ginoong Diyos, mo kini ang pangamuyo, Lord God. Salamat sa mong mga mensahe. Pagkamayo ka to, Lord, sa mga kinabuhi.
In Jesus' name, Amen.